pounds per square inch. Okay, ano yung formula natin dito? Bearing stress is equivalent to ano formula? Formula. Force. Anong force? Shear force. Shearing force. Compressive force. Bearing ang pinag-uusapan natin. So dapat ano? Bearing. Okay, bearing force. Divided by ano? Area naman. Okay, bearing area. Okay, question ko sa iyo. Ano yung area na i-consider natin? Yung area ng plate o area ng column? Ha? Area ng column o area ng plate? Saan ba nagkakaroon ng ating bearing stress? Plate. Ano ba ilalim ng column o ilalim ng plate? Ilalim ng? Okay, para malinaw. Ito yung column. Makapatong sa plate na 7x7. Tapos yung foundation. Okay na sa yung bearing stress natin. Nasa ilalim ng column, nasa ilalim ng plate, nasa ilalim ng foundation. Ilalim ng column. Ano ba definition ng bearing stress? Contact pressure between two severing bands. So, nasa yung ating bearing stress? Nasa? Ilalim ng column na dito. Okay, nasa ilalim ng? Okay, kung nasa ilalim ng plate, ano yung kailangan mong i-consider na area? Area ng column o area ng plate? Area na? Okay, ano ba yung cross-section ng plate natin? Ano yung dimension ng plate natin? Kaya natin siya. Kasi sa problem, ano yung dimension ng plate natin? Saan ba dimension ng plate? Kanina. Okay, ano yung cross-section ng ating plate? 7 inches by 7 inches by 7 inches. Okay. So 7 inches by 7 inches. Paano mo kumain yung bearing? Paano mo kumain yung bearing? 7 times 7 times 7. Okay, so ang sabi niya, yung area daw natin dito is since square yan, ang formula natin ay S square or side times side. Kaya ang sabi mo ay, sige, huwag ka magtanong sa akin. Gusto ko yung seryo kung ano, kung yan sa yung sagot. Pakitakas. 7 times, okay, hindi 7 times 7. Hindi ganun. 7 inch times 7 is equals to ano sa 7 times 7? 740 to 7 740. times 7. Sige, huwag mo kami ng calculator. 7 times 7. 40 na. Okay, pitong pito. Sobra lang pito. 7 times 7? 49. Okay, 49. So ito ay 49 squared. Yan. Given ba to? Meron na tayo nito? Okay, so answer sila. Okay, ano yung formula ko dito para makuha yung bearing force? Okay, bearing force is equals to formula. Nandun na. Lalaroin ko na. Bearing force is equals to ano natin yung bearing force?
Ano bang nawawala kanya? Anong nawawala? Area times bearing force. Bearing force na yung natatanda nyo sa area. Area times bearing stress. Okay, bearing stress. So bearing stress times bearing area. So ito ay 1,200 pound per inch square times 49. Okay, question. Ano yung tanong? Find the largest force P that can be applied to the column. Meron tayong dalawang force. Nakikita nyo? Isang 76,700 at isang 58,800. Ikaw, tatanungin kita. Ano yung tamang sagot dyan? Ano yung pipiliin mo? 76,700 o 58,800? Ano? Largest force P. 76. Okay, 76,700. Ikaw? 76,000? Kasi ang tanong, find the largest force P that can be applied to the column. 76,700 o 58,800? Sabi niya ay 76,000. Ikaw? Okay, 76,000. Sige, isa pa. Ikaw? Sige, bakit 58? Anong tanong? Ano tanong? Bakit? Largest quantity can be applied to the column. Gusto mo malaman bakit? At ang kamay ng 76,700. Largest force team. Taas! Largest force P na pwedeng apply sa column. Ano, 76,700 o 58,000? 58. Okay, bakit 58? Sige, bakit gusto ko malaman bakit 58? Largest force P, bakit? Kasi po, di ba, yung 58,000 po, yun po yung parang pinaka-maximum na force na kayang i-resist yung guiding plate. Then yung 76,000 po is dun po sa column. So, ibig sabihin po, pag nagagay po tayo ng 76,000 na weight dun sa ibabaw, nasira na po yung plate, tapos yung column, masisira pa lang po. So, dapat, dun pa lang po sa 58,000, hanggang doon lang po talaga. Kasi kailangan yung maximum, ibig sabihin po, wala po dapat na masira. Okay. So, doon sa 78,800, hindi masisira yung column. Okay, parang ito. Parang ito lang. Yung column, 20 pasahero yung kasya sa kanya. Pero yung gulong, good for 10 tao lamang. So ngayon, magkakarga ba ka ng 20 tao o 10 tao? 10. Kasi, pagka nakarga ng 20, puputok yung gulong nyo. Kaya yung pinaka-safe yan ay? Okay, therefore, the largest force P that can be applied to the column is 58,800. Okay? Kasi magdi-design tayo. Okay, magdi-design kayo kung ano ba yung safe load. Okay, so base doon sa mga given, ano ba yung, parang ano, ilang tao ba yung kasya? Okay, makabang pa oras ka? Di 30 minutes ka? Okay, di 30 minutes pa ako. Isa pang problem. Okay, may question? Okay, ngayon. Notes na ba, Ang boy? question. Paano kung Notes, man. halimbawa, given
58,800. Ano? Kasi mga ito dito yung alam. Okay. Nga lang, Yun. nawawala Yung 58. Saan yun? yung, di ba sa problem, nawawala yung bearing Okay. plate, square bearing plate lang. Ang tinatanong, ano yung dimension? Saan po sir? Ano? Okay, sige, ganito na lang. Paano pagka halimbawa, ang ginamit nating value is 76,700 yung load, ano yung dimension ng ating square bearing plate? Okay? Question. So, let's say for example, ang gusto niyo na maximum na load na ilalagay sa column is sa halip na 58,800, dapat ang gamitin nyo ay 76,700. Ngayon, since itong 58,800 is ang design sa kanya na size ng ating square plate is 7 by 7 inches, ang question, ano ngayon yung size ng ating square bearing plate kapag yung load line apply natin is 76,700? 8 by 8 sir. Ha? 8 by 8 by 8. Bakit? Tinesting ko sir. Tinesting ba? Dagdagan mo. Dinagdagan mo lang. Yung size ng plate sir. Hindi. Pero yung pa rin yung malagay. Okay. First thing na gagawin, gawin na lang sa bahay na kasi maubos ako ng oras. Okay. Kuhanin yung area na to. Area. Very equivalent to yung 76,700 divided by 1,200. Ano sagot dito? Yung bearing natin, kunwari lang hindi 58,000. Ang pinili natin 76,000 kasi kailangan natin gamitin na load is 76,700. Ngayon, i-design natin yung squaring bearing plate niya. Ano yung dimension? So, anong area dito? Wala na? 63 point? 92. 90? Meron to pa? 91.6. So, 92 naman. Okay, so ito yung area bearing, di ba? Okay ko yung square root. Anong square root doon? 7.99. Ayun, 7 point. Ayun, tama ka. 8 by 8 nga. 8 by 8 nga. Ibig sabihin, yung dimension ay 8 by 8 inches. Kasi ang square root nito ay 7.99, di ba? So, ibig sabihin, ito ay 8 by Okay na tayo. Sige, second problem tayo.